Init na mainit. Pawis po. Sensya na po at kami na traffic sa dapat wala eh. Sinara kasi yung Marcos Highway. 5 lanes, hindi ka naging halos dalawa lang. Kaya akala siguro ng mga gagawa, eh wala nang bibiyahe. Eh alam naman yung mga tao, kung kailan mga itong panahon. Lakaran na nakaraan gawin ng biyahe. But then, praise God, nandito na yung lahat. Palampakan natin ang Panginoon. Sabihin, kayo ay handa tumanggap ngayon. Excited ba kayo? Amen! Hallelujah. Excited na ang lahat. Alam niyo, yung ating pag-aaralan, actually, review lamang ito. Pero gusto ko makita po natin na merong magandang plano ang Diyos sa ating lahat. Napagin nga kanina ng ating mga dangal worship, pati si Pastora Girlie. In the making yan. Kaya, at marami pang iba rito. After this seminar, maraming nag-i-impress ng Lord sa inyo. Bataan at mga katandaan din. No? Na magkakaroon kayo ng tunay na pakikipagtagpo, pakipagligid sa banal na Espiritu. So, ngayong hapon na ito, ang ating pag-uusapan o ng iba kundi ang banal na Espiritu. Sino po ba ang banal na Espiritu? Ang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, ay ito yung napakagandang pangako ng ating Ama. No? Kaya ang sabi nga ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, maski na hindi na kayo, mas maganda kung meron kayong lista o kahit sa cellphone nyo, huwag lang kayong mag-data. Mahalaga na maisulat ninyo para pagdating sa bahay, ay pag-aralan pa po ninyo. Hindi po sapat kasi yung narinig lang. So gusto ko po ng concentration na ang bawat isa sa atin ay talagang bukas ang pandinig, bukas ang puso, tanggapin ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus sa Lucas 24:49, sabi niya, "Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high." Sino po yung nagsasalita? Panginoong Jesus. Sabi niya, huwag muna kayong humayo, bagkas kayo mag-antay sa Jerusalem hanggat hindi nyo natatanggap ang pangako ng aming Ama. Ano ba yung pangako? Ito yung kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo, kapag ang Diyos ay nangako, ay hindi mapapako. Ano? Sabi nga sa Acts 1:4, Acts chapter 1 verse 4, ang sabi diyan, pangako ng Panginoon, pangako ng Ama ko, ay darating. Kaya lang mag-antay po tayo. Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng panahon upang saliksikin ang salita ng Panginoon. So anyway, kung wala dyan, tuloy-tuloy lang po tayo, no? So ang pangako ng Panginoon, sabi ko nga, pag siya nangako ay matutupad. No? It is the promise of the Father. At natupad po ito sa Book of Acts chapter 2, 1-4, kung babasahin po natin yan. Ang banal na Espiritu po, kung mapapasin po ninyo, no, wala pong Holy Trinity. Pero sa Matthew 3:11, nakikita po natin, matapos ang bautismo ng Panginoong Jesus, the one, John the Baptist, ang sabi doon, nung siya ay lumabas doon, kaya nasabing, and the voice of God came from above, and the Spirit, which is the dove hovering where He is. At ang Panginoong Jesus nandoon, that alone speaks of the Trinity. God the Father spoke, God the Son was present, being baptized, God the Holy Spirit representing the dove. So, yun po yung napakahalaga sa isang mananampalataya, sa isang simbahan especially, na maranasan po natin.
Yung sinasabi ng Panginoon, huwag muna kayong humayo, huwag muna kayong lumisan, tapos mag-antay kayo sa Jerusalem, hanggat hindi kayo napupuno, hanggat hindi kayo napupuspos ng pangako ng Panginoon. So marami Kristiyano lang, pero kulang ng kapangyarihan. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa mga disipulo niya na huwag muna, antayin ninyo. Pero nakikita ninyo sa sarili nyo, matagal ka ng Kristiyano, pero wala kang boldness. Totoo ba yun? Mukhang wala ka pati. Ibig sabihin, nung na-born again ka, sa Espiritu, kailangan ikaw din ma-empower ng Espiritu ng Diyos. Hindi po natin kakayanin kung tayo lang. Siguro, nung ako nung na-born again, masaya. At pinamalita ko, at timano, yung kapangyarihan tinanggap ko, which is the power of the Holy Spirit. Pero kung walang helper, ay hindi po natin kakayanin niya. Kaya nga, sa John 16:7, sabi dyan, it is to our advantage that we go away, that He would go away. Si Jesus po. Hindi sabihin, kung di siya paparoon sa kanyang ama, yung helper, hindi po darating. Ngunit, kung ang helper ay nandiyan, siya yung makakatulong po natin. Mamaya, babanggitin po natin isa-isa yung roles of the Holy Spirit in a believer's life. O yung role, ano ba sa Tagalog yung role? Ha? Papel. Papel. Hindi yung papel, ha? Ibig sabihin, siya yung gagawa o gagampanan niya ang isang gawain na hindi natin kayang gampanan. Kaya ang tawag sa Holy Spirit ay helper, advocate, comforter. Kaya nga napakahalaga na sa araw sa oras na ito ay maalaman natin kung sino ang banal na Espiritu at ano ang bunga ng banal na Espiritu. Kung topic po namin, dalawa lang, isang fruit of the Holy Spirit, at mamaya po, after this, yung gifts of the Holy Spirit. We cannot receive the gifts of the Holy Spirit kung hindi ka filled ng banal na Espiritu. Ano ba ang pagkakaiba po ng fruit of the Holy Spirit at gifts of the Holy Spirit? Ang fruit of the Holy Spirit po, ito po yung character ng Panginoong Jesus na nagmamanifest sa iyo at sa akin. The divine manifestations of God's character. The divine manifestations of God's character in a believer. Nagpapanifest po yung character, yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Yung gift of the Holy Spirit naman, this is the divine power that operates. Namaya, yan nag-discuss po ng ating nagbahay, Pastora Novi. Kaya, itong dalawang ito, walang conflict po. Complementing po ito. Kaya napakahalaga ng fruit of the Spirit, bunga ng banal na Espiritu at regalo ng banal na Espiritu. Manalangin mo na po tayo. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa hapon na ito. Dalangin ko ang iyong banal na Espiritu na lumukob sa amin sa oras na ito. Ikaw po ang aming nakapagturo. Dalangin ko ang iyong mga anak na ginako mo rito na mga sumpong makaranas, Panginoon, na tunay na presensya mo, Panginoon, sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa mga oras na ito. At kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong banal na proseso. Ito po ang aming dalangin sa iyong dakilang pangalan o Jesus. Amen. So, pag-usapan natin yung bunga. Bunga ng banal na Espiritu. Pero gusto kong bigyan mo ng diin yung roles of the Holy Spirit in a believer's life. Ano ba yung bahagi?
Sapat na ba yung ikaw ay na-born again? Sapat na ba yung ikaw ay attending o uma-attend ng simbahan? Gawain ng Panginoon? Maganda yung kung ikaw ay merong ganoong klase ng dedikasyon, merong klase ng commitment, pero kung wala yung pangako ng Ama na sinasabi ng Panginoon na antayin natin upang ikaw at ako'y magkaroon ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi napakahalaga ng role ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Yung kaligtasan na libre tinanggap kay Kristo Jesus, ngunit yung pagpapatuloy bilang isang mananagumpay na mananampalataya kay Kristo ay hindi sapat. Kaya nga sabi sa Mateo 10:20, he who endure up to the end shall be saved. So kailangan, hindi lang tayo nag-umpisa, kundi tayo ay napapatuloy. And the only reason, the only way that we can survive, or that we can go on until He comes, is when you and I, all of us, are empowered by the Holy Spirit. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi ito po yung gagawin ng Banal na Espiritu sa atin. Number 1, kinukundik tayo sa ating mga kasalanan. No? Pansinin natin, minsan meron kang gagawin ng isang bagay dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na mamili whether ikaw ay gagawa ng mabuti at masama. Kaya kahit na Kristiyano ka, minsan nagkakasala tayo. Pero kung ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, sabi sa John 16:8, ikukundik ka niya. Kung baka ikaw ay kanyang paalalahanan, pipigilan, uusikin. Pero dahil wala tayong sapat na kalakasan na nagmumula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nananagumpay ang laman, nananagumpay ang flesh. Pero kung ikaw ay talagang puspos ng Banal na Espiritu, hindi niya hayaan na magkasala ka. Pipigilan kanya sa pamagitan ng pagpapaalala sa iyo na yung gagawin mo pa lang ay hindi tama, hindi maayos. Of course, wala namang perfect na pananampalataya, walang perfect kahit sino, maliban sa Panginoong Jesus. Kaya nga kailangan natin ng helper. Sa John 16:8, ang sabi, siya yung bibigay daan upang ikaw at ako ay hindi magkasala. Pinipigilan niya. No? Yung lumang buhay, madaling magkasala kasi nasa laman. But when you are living in the spiritual realm, ang Banal na Espiritu ang isa nagpapaalala sa iyo. Mas lalo mong malalaman ang kalakasan ng Banal na Espiritu kapag ikaw ay mag-isa. Kasi pagsama-sama tayo, parang lahat mabuti, no? Pero pag mag-isa ka na, nandoon na ang udyok ng kaaway. Example, pag mag-isa ka na, tawag mo ang cellphone mo. Ha? Saan kang website napasok? Minsan nga, kahit hindi ka makapunta sa website, biglang may lalabas eh. Di ba? Either sexing lalaki o sexing babae. Eh dahil nasa flesh, nakikita mo, siguro sa umpisa, nakikita mo, na-enjoy mo, pero kapag Banal na Espiritu nasa iyo, pansinin mo, kinukundik ka. Kukundikin ka. Halimbawa, yung panonood ng malalasong panoorin. O yung mga gawain hindi mo naman lang ginagawa yun. Sa madaling salita, maliit, malaking kasalanan.
ang banal na Espiritu ay nariyan upang ikaw ay pigilan, upang ikaw ay magkasala. Yun po yung gawain ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga na ang bawat mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu. Mamaya po, malaman natin paano tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Pangalawa, sa John 16:13, tuturuan niya tayo sa lahat ng mga katotohanan dahil ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo ng truth. He will guide us into what? All truth, because He is the Spirit of truth. Kaya ngayon ang magandang matutunan natin at ma-i-apply sa ating mga buhay. Ano yung number 1? Kailangan natin magpuspos sa banal na Espiritu upang ikaw ay banalin bago para pigilan ka at maging banal ka. Bakit? Ang banal na Espiritu, kaya ang pangalan niya Holy Spirit, kasi siya'y holy. Tayo ay holy. Siya'y banal. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Bakit ang Diyos ay banal? Pinagpala raw ang anak niya na mayroong kabanalan at makikita ang Diyos. Power of the Holy Spirit. Igagayad niya tayo sa balik doon sa tungo sa katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, He is the way, He is the truth, He is the only truth. Siya yung daan, buhay at katotohanan, walang iba. At ang banal na Espiritu, patutunayan sa atin yan. Pangatlo, tuturuan niya tayo upang tayo matutong to glorify. Ibig sabihin, tuturuan tayo ng banal na Espiritu upang luwalhatiin ng Diyos. Kasi the flesh cannot reach the spiritual things in the heavenlies. Kailangan po natin something that spiritual coming from above that can be connected sa ating Panginoon into the presence of God. Amen? Kaya mahalaga po ang role ng banal na Espiritu. Huwag po natin hayaan na basta lamang tayo na nasa simbahan, na born again, o halimbawa ikaw ay nakontento na every time nandirito ka. Kulang po. Kailangan po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu upang mas maluwalhatin mo ang Diyos. Pansinin mo, kapag nag-worship tayo dito, hindi tayo nanonood ng concert. Di ba, pansinin nyo yung mga nasa simbahan, pinapanood nyo lang dito. Pero kung ikaw talaga ay puspos ng Espiritu ng Diyos, you will worship God in the Spirit and in truth. Di ba? Sinasabayan mo yung naglilig ng worship, iba yung nararanasan niya, iba yung nararanasan mo. Kasi alam mo kasi nagpo-worship ka sa Kanya. Di ba? Nagpupuri ka sa Kanya. Kaya damang-dama mo. Kaya hindi pa nabarating ang message, tulungan ka na. Kaya pagdating ng mensahe, madali mo nang naunawaan. Amen ba yun? Kaya ngayon pala ay inahanda mo na yung puso mo para sa salita ng Diyos, para sa gagawin ng Diyos sa iyo. Amen. He will glorify Jesus in your life. Number 4, siya ay ating katuwang. He is our helper. Who will be with us kailan? Forever. Kumbaga, parang kasama natin ang Panginoon hanggang tayo'y nabubuhay. At magpapatuloy ito doon sa eternity. No? Sabi doon sa Revelation 7:9
nakita ni John, nakita niya sa kanyang vision, ang daming mga tao, iba-ibang nationalities, holding palm branches. Diba? Palaspas dito. Doon meron din, pero branches din, palm branches din. Pero pinupuri isang Diyos. Kaya kung hindi ka sanay magpuri sa Espiritu katotohanan, di mo ma-enjoy yung buhay mo. Dito pala nararanasan mo na. Amen? Pansinin nyo, yung iba talagang nag-worship dito, o yung mga katabi mo, bakit siya parang hindi pa siya mag-worship? Ikaw hindi. Kasi wala kang, hindi mo nararanasan yung kapuspusan naman ng Espiritu. Imbis na magpuri ka sa Lord, tinitignan mo yung nangyayari sa paligid. Di ba? Bigla yung isa na lang, talagang yung katabi mo, talagang worship na worship eh. Ha? Ikaw nadinig mo pa kung ano naman sinasabi. Mamaya mapaliwanag sa atin yun sa gifts of the Holy Spirit. Ano? Pero kapag ikaw ay in-tune ka sa banal na Espiritu, yung helper ka, ay hindi ka magtataka. Ikaw mismo, ma-enjoy mo. Kasi pinagdaanan ko dito dati yun eh. Papasok lang ako sa simbahan, at mamasid lang ako. Hindi mo ma-enjoy talaga. Hindi mo mararanasan. Huli pang 5, John 14:8, not only is our helper, but He is our comforter. Siya yung nagbibigay sa atin ng aliw. Kung may problema ka, sino walang problema? Wala makataas na wala. May problema. Mahirap talaga mayroong problema. Mahirap talaga. Pero nandiyan ang banal na Espiritu na nagko-comfort sa iyo. Aside doon sa pastor, sa mga elder, kay ate, kay kuya, may nagbibigay ng encouragement sa iyo, nagko-comfort sa iyo. Praise God for them. Pero huwag natin kalimutan, ang banal na Espiritu is also our comforter. Kaya nga, pag nanalangin ka na, may kabigatan ka, Lord, tulungan mo po ang banal na Espiritu. Mamaya konti, kakaroon ka. Yung anxiety, yung worries, yung lahat ng mga depressed na tao, oppressed na tao, kulang sila na tunay na comforter. Kulang sila sa pangingig sa tunay na Diyos sa katauhan ng banal na Espiritu. Meron ako narinig doon sa TikTok na kapag daw ikaw ay depressed, may problema ka, huwag ka magkulong. Okay lang magkulong ka kung kasama mo ang banal na Espiritu. Kinakausap mo. Pero pag nagkulong ka, ikaw lang, sino-sino kakausapin mo, delikado. Kaya nga dyan yung helper. May problema, tawag sa helper. Bakit sa helper? Naku, hindi mo mapagtagumpayan yung problema nito. Kung ano-ano nang naiisip mo, andyan ang comforter. Andyan ang banal na Espiritu na sa ka. Ito yun. Pag nanalangin ka, nataos-puso, andyan siya. Totoo yan. Kasi buhay ang banal na Espiritu, mga kapatid. Hindi siya patay. Ngayon, bukas, maraming lugar tahimik. Kasi patay ko si Jesus. Hanggang linggo. Hanggang kailan? Parang ang tingin nila ay si Jesus ay noon na nagayo ay sa krus habang panahon patay. Pero sa atin hindi po eh. Jesus is alive, sabi sa Revelation, forevermore. Hallelujah! Amen. Mas more yung kanyang pangako, which is the promise of the Holy Spirit, is in us. Hallelujah! Kaya ang bunga ng banal na Espiritu, ito na po, after sinir ko sa inyo yung role o bahagi ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, bilang sa mananampalataya, ano ba yung talagang bunga ng banal na Espiritu? Ang bunga ng banal na Espiritu ay resulta lamang ng pangako ng Diyos sa atin, which is the very presence of God in a believer. Kaya nasabi, I will never leave you nor forsake you.
I will even go with you even to the end of this age. Huwag kayong umayo muna o kayo lumisan sa Jerusalem hanggat hindi kayo puspos ng banal na Espiritu. Kasi kailangan natin gamitin ng Panginoon. Pero bago tayo gamitin ng Panginoon, yung bunga ng banal na Espiritu, yung ninefold fruit of the Spirit is very, very important in our Christian walk with God. Ilan yung fruit of the Holy Spirit? 9. There are 9 fruits of the Holy Spirit. Isa sa mga kadahilanan bakit ang banal na Espiritu ay dumating sa ating mga buhay upang ikaw at ako, kaya nasabi ko na upang tayo gawing banal ng Panginoon. Ngunit isang bagay na napakahirap gawin. Sabi ko nga, bawat tingnan mo lang, bawat kausap mo, nandoon yung nakakasala. Napakahirap maging banal, pero posibleng maging banal. Ano ba na kayo? Amen. Mahirap maging banal, pero posibleng maging banal. Bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon. Unang pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo na mayroong empowerment through the power of the Holy Spirit. Sabi ko nga kanina, ang kaibahan ng fruit of the Holy Spirit, so gift of the Holy Spirit, is to Christ's character manifesting into a believer's life. Lumalabas ito. Kaya nga dito sa bunga ng banal na Espiritu, sa buhay ng mga mananampalataya, ano ito? Kinakanta namin dati ito, lumang kanta na ito. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Diba? So ito yung mga, tignan natin dito parang puno. Tignan natin kung sino pwede pumitas sa bunga na ito. Ano unang bunga? Love. Talagang nandiyan sa iyo yung talagang love. O talagang pagka-love mo lang dahil maganda yung ginagawa sa iyo, paano mo hindi na? Kaya opposite ng love, sabi, loving your enemies. Love, may joy ka ba? May peace ka ba? May patience ka ba? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam niyo, kung pipitasin ko ito, parang bunga, baka hindi ko lahat mapitas. Opo. Be honest with you. Yung self-control lang, paano yan? Yung galit, paano yan? Ha? Siguro, kung i-engage ko ito, malamay ko, baka, lahat naman siguro meron ako. But the big question is, how long? Papasok dyan yung patience. Patience na lang for what? Sa traffic lang, ako, talagang andyan yung patience. Wala pa ako narinig na kung isa nakapila sa bangko. Basta nakapila. O sa boarding. Pansinin mo sa boarding, lahat ng mga madali. Parang iiwan sila ng aeroplano. Patience. Magbubulangan pa. Tutulungan ka. Parang naubusan ka ba? Mayroon ka naman seat number. Tapos pag hinto ng aeroplano, dahil malaki yung BBI, mga BBI sa inyo. Pag hinto ng aeroplano, parang makala mo, makakaba ba agad eh. Tayo ka na ka. Bukas agad. Tapos lahat naman nakatayo, tagal-tagal. Mamaya pa na sabihin, Baya, tagal-tagal naman. Ano na ito? Alam mo minsan, ako yung observant, very observant ako eh. Minsan nakikita ko yung sarili ko sa gano'n, nakati ako gano'n, uy, gano'n pa rin ako. Di ba? Yung galit, yan ang number 1. Ha? Galit? Hindi naman hindi marunong makalit. Di ba? Si Jesus nagalit din naman eh. Para kung baga sa mas matindi pa nga eh. You vipers! Baka lupong! Huwag naman
ganun ang mga parata niya sa mga, kasi dahil anak ng Diyos, banal. So yung mga gawain mga mundo, yun ang talagang kaamay. In the lust of the flesh, the pride of life, and the love of this world. At yun. Kaya paano tayo? Sa Galatians 5:22-23, yung siyam. Ito naman yung opposite nito, sa Galatians 5:19-21, yung 9 fruit of the Holy Spirit, merong counterpart ito eh, bago dumating ito. Sabi rito, these are, marami rin. Hindi nga lang 9, no? 9, ang dami, oh. Bilangin mo lang, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ang dami-dami. Oh. 12, 13. 13 against 9 fruit of the Holy Spirit. Ayan o, yan pala o. Sa Galatians 5:22-23. Tingnan natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, utiw na. Pero buksan mo doon sa Galatians 5:19-21. Yan lahat yan maganda, no? Kahinahonan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa bagay ko. At oras tayo doon sa 5:19-21. Ayan, ito naman yun. Hindi ba ikakaila ang magawa ng laman? Sakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, lahat ito yung opposite po ng fruit of the Holy Spirit. Parang kung minsan, kung i-evaluate natin, mga kapatid, kung tayo magiging makatotohanan lang. Ano? Parang mas marami pa tayo na gawa dito sa binasa natin ito. Kesa siyang nabunga ng banal na Espiritu. Siguro gusto kong basahin natin sabay-sabay tayo. No? Basahin natin. Hindi nakakaila ang magawa ng laman, pakikiapi, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakain, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainit, at magpapang katulad nito. Paglalasing, gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung ganito tayo, meron tayong bahagi dito sa, sabihin natin, bunga ng laman. Sabi, flesh profit natin. Ano mang bagay na gawa ng laman, walang magandang maidudulot. Kung hindi, maibubulit ka mas kasalanan at mapapalayo sa Diyos. Kaya yung siyang naman na Espiritu, kung ikukumpara mo dito, parang mas marami pang nagawa dito kaysa sa bunga ng banal na Espiritu. Kaya nakita mo yung comparison, ano? Kaya kung bakit tayo ay dapat mapuspos ng banal na Espiritu. Sapagkat yun ang magbibigay ng kalakasan, katagumpayan, upang mapaglabanan ang gawain ng ating kalaman. Yun po ang magiging susi. Kaya sabi doon sa Book of Joel, chapter 2:28, sa mga huling araw, kung ang panahon natin ito, ay bilhin tayo ng huling araw na. Ang sabi ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking kapangyarihan sa lahat ng tao. Sa lahat. Babae, lalaki, anumang klase ka. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Upon all flesh. Pinabilin tayo ng nasa huling araw ng mga kapatid upang tayo upang mapagtagumpayan natin ang gawain ng laman. Sa nabasa po natin,
Kung ang kapangyarihan ng isang mananampalataya ay mas nagwawagi yung gawa ng laman, ay talagang hindi tayo mananagumpay. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng aking nabanggit na 5 roles o 5 nagagampanan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Siya yung mag-convict sa iyong mga kasalanan, siya yung mag-guide sa iyo sa lahat ng katotohanan, at siya yung magbibigay upang ikaw ay maluwalhati mo Diyos sa iyong buhay, at bibigyan kanya ng katuwang o helper, hindi lamang pansamantala o hindi panghabang panahon. At lalo na ang comforter mo, ang magbibigay kalakasan, magbibigay kasaganaan ng buhay mo bilang isang mananampalataya. Kaya sa umaga nito, nais ko lamang na buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Nasaan tayo doon sa mga nabasa natin? Naluto ko pa ba sa kahalayan? Naluto ko pa ba sa pakikiapig? Naluto ko pa ba sa paglalasing? Naluto ko pa ba sa mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos? Naluto ko pa sa pagbabahagi, pag-aaway-away, pagseselosan? Lahat po ito ay gawa ng laman. So, ano po dapat natin gawin? Ating tanggapin, ating buksan ang ating puso at isipan sa bunga ng banal na Espiritu na bibigay kalakasan sa iyo at sa akin. With the love of God, the joy, the peace, patience, long-suffering, gentleness, goodness, and kindness. Sabi nga for the kingdom of God is not eating and drinking, Romans 14:17, but righteousness. Kapag ikaw ay righteous sa mata ng Diyos, then yung kapayapaan ng Diyos ay darating sa iyo. Righteousness, peace, and joy darating sa iyo. Makatahimik kayo. Alam ko, nag-work ang banal na Espiritu sa bawat isa. It is not the work of men, but the work of the Holy Spirit. Alam niyo, ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay hindi sapat na maituro sa isang oras o sa isang ganitong gawain. Kasi ito'y talagang pangmatagalang panghabang panahon na makakasama mo. Kapag ikaw ay nagkaroon na talaga ng tunay na ugnayan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, napakaganda. Mag-e-enjoy ka sa buhay Kristiyano. Yes, may problema, may kahirapan, may kabigakan, pero nandiyan ang banal na Espiritu na pwede natin takbuhan. Pwede kausapin. Pwede, hindi pa nakasalita, alam na niya. Kaya napakaganda. Kaya ginamot nung si Brother John, galing pa sa malayo, para siya ay maka-attend dito. Praise God. I believe merong plano, may ginagawa siya sa buhay. I think kayo lahat na natin. Exciting maglingkod sa Panginoon. Exciting magpatuloy sa Diyos pag alam mo meron kang kasama. Amen? Amen. Pag mag-isa ka lang, talagang mahirap na talunin kang kaaway. But praise God, binigyan tayo ng katuwang, binigyan tayo ng napakagandang pangako ng Diyos, Ama, na kanyang tinupad doon sa Book of Acts. Nang habang sila ay nakaupong ganito, bigla na lamang, suddenly! Baka may natutulog. Ito nga, nagising kayo. Nag-isa, papagano na yung isa, oh. Papagano na. Suddenly! Nalulat. Dito totoo yan. Suddenly, the presence of God. Alam niyo, kanina pagpasok namin dito, ako po, hindi naman sa gabang nataas naman.
po'y sensitive sa move of the Holy Spirit. Pagpasok namin dito, nasense ko na namin. Kakaiba. Bakit? Nagpuli na kayo. At naghanda kayo. Kaya kayong tumulog sa oras nito, kayo pumunta rito. Hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Amen. Lalabas kayo, uuwi kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga lugar. Puspos ng bunga ng Banal na Espiritu. Yung ating, yes, talaga natin. Yung ating mga binasa ngayon, napakasimple, no? Yung fruit of the Holy Spirit at fruit of the flesh, nakikita mo. No? Nakikita mo siguro mo. Napakabilis natin bilang nasa laman ang ma-involve doon sa Galatians 5:19-21. Hindi mo away, nandun ka. O wala kang kaaway, o nakakaroon ka ng kaaway. O ano pa man ang nandoon sa ating binasa natin. Pero itong araw na ito, I believe meron gagawin ito. So meron po karaptong ito po yung bunga. Bigay na po, meron ng konti, pastor lang yung regalo ng Banal na Espiritu. Ulitin ko, ang kaibahan ko ng fruit of the Holy Spirit, ang gift of the Holy Spirit, ang fruit ay, divine manifestations of character of Jesus. Yun yung nasa Galatians na 5:20. Yun yung character of Jesus. No? But the gift of the Holy Spirit is in divine power operates. Yung banal na kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya kapag samahin mo to, yung fruit and gift, powerful po yun. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Manalangin po kami, Lord, na hayaan nyo ng iyong kapangyarihan at tunay na tabubuhos sa aming kalagitnaan. Lord, na magkaroon tunay na outpouring, na magkaroon tunay na kalakasan na nagmumula sa iyong Banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Salamat, O Diyos. Patuloy kaming lutuban ang iyong banal na presensya.